Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, practical pa bang pag-aralan ang Java para sa web development? Nako po, maraming nagtatanong. Kasi ang Java is medyo mahirap din, no, for web development. So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay personal ko pong pananaw regarding sa Java. Kasi naging Java developer din ako noon. Pero ngayon, more focus po ako sa project management at PHP, no, Laravel. Sa tingin ko guys, sa ngayon, maraming option na po ang isang web developer. Practical pa ba na gumamit ng Java for web development sa ngayon? Personal ko, yes. In some way, pwede pa siya kasi marami pang mga enterprise applications like sa mga banks, financial institution na karamihan ng kanilang mga code ay ginawa sa Java. BPI, BDO, Metrobank, karamihan ng kanilang mga system dyan ay sa alam ko lang may mga kakilala ko doon ay ginawa using Java programming language. Mga financial institution abroad, Java pa rin. At saka marami pa rin job opening sa Java, no, na Java programmer na ginagamit sa web development. So hindi siya mawala-wala guys, no, kahit sabihin natin na okay, may mga Laravel na, may mga Node.js, Angular, TypeScript, Python, C#, ASP.NET, marami ng mga frameworks, iba't ibang programming language, but still ang Java ay still surviving kasi yun nga, maraming mga applications na ginawa noon na kailangan talaga i-maintain, no, sa Java, na mga web applications, financial, sa bangko, sa telecommunication, Java pa rin ang karamihan doon ng mga programs at mini-maintain nila. So mahirap guys na sabihin natin okay, matanda ng Java sa ngayon, 20, 25, 30 years old na siya, makonsider na siyang matandang programming language, pero ang language ay nag-i-evolve, dinagdagan ng mga bagong features, bagong framework. So hindi mo siya masasabi na stagnant siya, hindi siya gumagalaw siya. Kaso ang ecosystem natin ngayon sa software development ay sobrang lawak, may mga options na ang mga developers, especially ang mga bagong nagsa-start, kung ano talaga ang kanilang gustong gamitin. Ruby on Rails, Python, Flask, Django, framework ng Python, or Laravel sa PHP, Node.js, etc., no? So React.js, marami talagang options, pero because of heavy competition sa development, medyo bawas na rin ang mga developers nag-choose sa Java. Isa pang problema sa Java sa ngayon, ang mga company ay medyo mahal na rin ang licensing payment. Kasi yon ang binago ng Oracle Corporation, binili nila sa Sun, nagsara na ang Sun Corporation ang gumawa ng Java language under kay James Gosling. Nang ibininta ng Sun Corporation ang Java way back 2010 sa Oracle Corporation, Oracle make sure na mga future releases ng version ng Java, especially gagamitin sa work, sa enterprise, ay may bayad. Nagmahal na, I think around, may nabasa akong article 2 days ago, around 25% na ng mga developers or mga company ang umalis kasi sobrang mahal na ang licensing ng Java for enterprise development. May bayad yon kasi may IT audit, sinicheck yon ang mga licensing, hindi yon libre. So kung sa mga big companies, may IT audit sila at mahuli ka na gumagamit ka ng ganitong tools like Java for enterprise application, hindi siya personal or commercial siya, may penalty yon sa company kasi may mga standards lang sinusunod. Yun lang po guys masasabi ko, relevant pa rin pwede pa rin ang Java for web development hanggang ngayon, hindi siya obsolete, no.
So thank you guys sa inyong panonood. Paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito lang kaibigan nyo si Jake. Paalam.